Nako, angas ng Pinas may katanungan sa mga boxing fans. Kaya naman, sasagutin natin yan. Narito ang isang malalim at komprehensibong sanaysay na sumagot sa mabigat na tanong ni John Riel Casimero gamit ang estratehikong pagsusuri sa kasalukuyang politika ng boxing para ituro ang pinakatamang landas patungo kay Naoya Inoue. Sa mundo ng ibabaw ng boxing, bira ang isang mandirigma na nagtatanong ng direkta sa kanyang mga tagahanga. Sino ang pipiliin ko dito mga boss? Kung kayo pipili, saan kayo? Ano mga boss? Tayo lahat magdesisyon dito. Ang bawat bitaw ng salita ni John Riel Casimero ay may bigat dahil ang desisyong ito ay magdidikta kung muli ba niyang mabawi ang gintong sinturon o mananatili na lamang siyang isang sayang na talento sa kasaysayan. Kung susuriin ang kumakalat na poster, malinaw ang visual na representation. Malinaw ang visual na representation ng kanyang dilema. Sa kaliwa, yung Japan sa ilalim ng Kamida Promotions at sa kanan naman ay ang karangalan ng Amerika sa ilalim ng MP Promotions ni Manny Pacquiao. Idagdag pa rito mga kwento ang kanyang nakaraang ugnayan kay Mr. Masayuki Ito ng Treasure Boxing Promotions. Mukhang mahirap timbangin, ngunit kung ang layunin ay pilitang lumaban ang mailap na monster na si Naoya Inoue, may isang luhikal at matalinong daan lamang at iyon ay walang iba kundi pumanig si Casimero kay Koki Kamida. Pero bago natin himayin ang lalim ng bintay ni Koki Kamida, kailangan muna nating tingnan kung bakit dihado si Casimero kung ang pipiliin niya ay ang Amerika ng MP Promotions, ang pagbabalik sa bakod ni Mr. Masayuki Ito. Una, ang limitasyon ng MP Promotions sa kasalukuyang timbang. Walang duda mga kwento, itong si Manny Pacquiao isang alamat at ang MP Promotions ay may lawak na pangalan sa Amerika. Ngunit sa timbang na Super Bantamweight Division o sa 122 pounds, ang sentro ng kapangyarihan at dambuhalang pera ay wala sa Las Vegas. Ito ay nasa Tokyo, Japan, na kung pipiliin ni Casimero ang MP Promotions para lumaban sa Amerika, dadaan siya sa mabang proseso ng pagbumuli ng kanyang pangalan doon. Bukod dito, hindi basta-basta lilipad si Naoya Inoue patungong Amerika para lang sa isang Casimero kung kaya naman Inoue na mapuno ang Tokyo Dome nang siya lang ang bida. Ang pagpili sa Amerika ang pagpapahaba ng riles. Pangalawa, ang kulang na kagat ni Mr. Masayuki Ito. Si Mr. Masayuki Ito mga kwento ng Treasure Boxing Promotion ay nagbigay ng pagkakataon kay Casimero. Ngunit nakita natin na kulang sila sa politikal na impluensya upang pransahin ang mga isyu ni Quadwala sa Japan Boxing Commission. Ang mga laban sa ilalim nila ay madalas na hindi nakakakuha ng mataas na ranggo o ng atensyong sapat upang mayanig ang Washi Boxing Gym, ang kampo ni Inoue. Kaya naman, paano pipilitin ng kampo ni Kamida si Naoya Inoue? Ang pag-iwas ni Naoya Inoue kay Casimero ay hindi dahil sa takot sa lona, kundi dahil sa politika, lisensya at regulasyon. Upang makuha ang dream match, kailangan pasukin ni Casimero ang Japan gamit ng isang makapangyarihang tulay na kayang sumakal sa regulasyon ng JBC. Kaya dito nagiging superior itong si Koki Kamida. Matatandaan na nagkaroon ng issue si Casimero sa Japan dahil sa paglampas sa timbang sa kanyang mga nakarang laban at ang JBC ay napakahigpit pagdating sa disiplina. Si Koki Kamida na isang tanyag na promoter at dating kampiyon na may malalim na kapit sa mga opisyal ng boxing sa Japan, ang tanging may kakayang linisin ang pangalan ni Casimero at ibalik ang buong tiwala ng komisyon sa kanya. Ang pag-akyat naman sa mandatory status sa pamamagitan ng Kamida Promotions. Ang Kamida Promotions ay may sapat na makinarya upang mag-organisa ng isang opisyal na WBC o WBO World Title Eliminator. Kung papanigan ni Casimero si Koki Kamida, kaya nitong ikasa ang isang eliminator match laban niyan sa matitinding boksingero sa ilalim ng kanilang pangangasiwa. Kaya naman kapag nanalo si Casimero rito, otomatiko siya magiging mandatory challenger. Sa puntong ito, wala nang takas si Inoue, alinman sa dalawa. Lalabanan niya si Casimero o ibibigay niya ang sinturon ng walang laban. At alam naman natin mga kwento na mas pipiliin Inoue ang lumaban kaysa magmukhang takot. Pangatlo, ang guerrilla marketing at ang pressure sa Japan. Kilala ang pamilyang Kamida sa pagiging agresibo sa promotion at media sa Japan. Kaya ni Koki Kamida na lumika ng napakalaking ingay sa lokal na telebisyon at nasyonal na payagan sa Japan na maglalagay ng matinding pressure sa Ohashi Boxing Gym. Kapag ang buong publiko ng Japan ang nagtatanong kung bakit hindi labanan ni Inoue si Casimero, mapipilitan ng monster na pirmahan ang kontrata. Kaya naman, narito ang konklusyon mga kwento, ang hatol na dapat pakinggan ni Quadrualas.
Kaya naman, pakishare na lang ang video ni Mr. Kwento mga idol para malaman din ni Cuadro Walas ang simpleng opinyon ni Mr. Kwento patungkol dito sa kanyang katanungan. Kung titingnan natin ang Amerika ay mukhang nagniningning dahil sa American Dream. Ngunit ang Japan sa ilalim ng Kamida Promotions ang naglalaman ng tunay na susi para sa kasalukuyan at hinaharap ni Casimero. Kaya naman mga kwento, kung totoong si Naoya Inoue ang dulo ng walang hanggang pangarap na ito, ang pagpili kay Koki Kamida ay hindi lamang pagpili ng promoter. Ito ay pagpili ng tamang sandata sa tamang teritoryo. Ito ang magbibigay kay Cuadro Walas ng proteksyon, lisensya, at opisyal na daan upang sulukin ang monster sa sarili nitong lungga. Oras na para iwanan ang mga pangarap na walang malinaw na estratehiya at harapin ang realidad. Ang daan patungong rurok ng tagumpay ay dumadaan sa Tokyo at ang tanging may hawak ng susi sa pintong iyon ay si Koki Kamida. Ikaw kakwento, ito ay aking opinyon lamang. Pero ikaw ba, sinong para sa iyo kakwento? Ang pipiliin ni Cuadro Walas ang angas ng Pinas na si John Riel Casimero. Sa bawat suntok, may pangarap. Sa bawat... Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. Tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.